Salamat, Ginoong Presidente, sa tanong. Ang sinasadyang pag-atake sa mga infrastrukturang sibilyan ay labag sa Geneva Convention at internasyonal na batas. Ako si Zolan mula sa The New York Times. Kayo po? Mukhang medyo nag-aalala siya ngayon. Hindi totoo na minsan lang ang banta mong bubumbahin ng mga planta ng kuryente at tulay. Hindi, sana hindi ko na kailangan gawin yun. Sabi ko nga, 47 taon na silang nakikipag-usap sa kanila. Magaling talaga silang negosyador dahil hindi na sila magkakaroon ng sandatang nuklear. At kung ang papalit sa akin balang araw ay mahina at hindi epektibo, ano kaya ang maaring mangyari? Dahil sa sunod-sunod na mahihinang presidente na takot sa Iran, hindi natin papayagan magkaroon sila ng sandatang nuklear. At kung talagang iniisip mo na ayos lang ang mga taong may sakit sa pag-iisip, na matitigas, matatalino at may sakit, talagang may sakit. Ideolo, alam mo, mula sa pananaw ng mga pulisya, kahit anong paraan mo gustong sabihin sa pag-iisip, mga taong may diferensya sa pag-iisip ang mga ito. Kung akala mo papayagan ko ang mga makapangyarihan at mayayaman na magmayari ng sandatang nuklear, sabihin mo sa mga kaibigan mo sa The New York Times, hindi mangyayari yan. At kung ito ba ay laban sa batas internasyonal, tahimik. Wala ka ng kredibilidad sa New York Times. Sinabi nila na hindi ako mananalo, pero nanalo ako ng malaki. Nanalo ako sa lahat ng mga estadong pinagdedesisyonan ng halalan. Ayon sa New York Times, hindi ako mananalo. Nawalan sila ng kredibilidad na dala ng dati nilang lema sa pagbabalita. Ang tinaguriang matandang Gray Lady. Maganda noon pero nabubuhay sila sa nakaraan at hindi pwedeng magpatuloy ng ganoon. Dapat kang magbigay ng totoong balita pero tulad ng iba, peke ka. Sige, ituloy mo na pakiusap. Ginoong Pangulo, iba na ang mensahe ninyo tungkol sa digmaan. Mula matapos ang digmaan hanggang sa bantang bombahin ang Iran hanggang sa panahon ng bato. Marami na kaming narinig na ganitong mensahe. Ikaw, ano sagot mo? Tatapusin mo ba ito? Lalong lumalala. Hindi ko alam, hindi ko masabi. Depende sa gagawin nila. Critical ang panahong ito. May deadline sila hanggang bukas ng alas 8. Nagbigay ako ng extension. Humingi sila ng 7 araw, tama? Sabi ko kay Steve, bigyan mo ng 10 araw. Ngayon natatapos na ang 10 araw. Parang 11 na ang naibigay ko ng didiretso. Pakiramdam ko hindi tama kung agad pagkatapos ng Pasko ng pagkabuhay. Gusto ko maging mabait na tao. May oras sila hanggang bukas. Tingnan natin ang mangyayari. Sa tingin namin ay nakikipagnegosasyon sila ng may mabuting layunin. Malalaman natin, tumutulong ang ilang kamanghamanghang bansa na gusto ring matapos ito dahil naapektuhan sila, pati marami pang iba. Pero binibigyan namin sila. Hanggang bukas, alas 8 sa oras ng silangan. Pagkatapos nito, wala na silang tulay at planta ng kuryente. Panahon ng bato ay panahon ng bato.